Hello guys! Welcome back to my channel. And kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada Vlog. In this channel, we talk about things, daily lives of Filipinos living here in Canada. Anything that has something to do or upgrades with regard to immigration or anything under the sun, life, messages, daily motivation para maging positive tayo sa araw-araw. Well, anyway, so today we have received a new letter from a Filipina, I guess. From a Filipina kasi parang based dun sa nabasa kong letter, so parang parang siya yung babae and meron siyang asawa din na kasama niya at nakikitira sila sa isang bahay dito sa Canada o bahay ng kamag-anak nila dito sa Canada. So anyway, babasahin natin yung letter na to. Panoorin hanggang dulo and let me know what you think about this. And here is the letter. Hello, Za. Ako po ay sumusulat hindi para makipagtalo, kundi upang ilahad ang katotohanan na matagal ko nang kinikimkim. Ako na po mismo ang napagod makisama, umintindi at manahimik. Sa loob ng ilang taon, kami po ay naninirahan bilang renters. Hindi libre. Kami ay nagbabayad ng renta, may sariling groceries, sariling kwarto, at sariling gastos. Lahat ng ginagastos namin ay pinaghihirapan ng asawa ko. Walang binibigay ng walang kapalit. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa kumpanyang pag-aari ng pamilya. Walang benefits, hindi sapat ang sahod, pero tiniis namin to dahil hindi pa kami permanent residents. Sa araw-araw po, kami po ay naglilinis, nagtatapon ng basura, nagtitipid sa kuryente at tumutulong sa bahay kahit renters naman ang tingin sa amin. Wala ring pasasalamat kahit para sa anak namin. May anak pala sila rito. Masakit isipin na kahit sa simpleng paggamit ng aircon tuwing tag-init, lalo na kapag nagbabakasyon ng iba, ay nagiging dahilan pa ng sama ng loob laban sa amin. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi kami bumukod. Ang sagot ay simple, hindi sapat ang sahod. At ayaw ng asawa ko na magkasamaan ng loob ng pamilya niya. Mas pinili niyang manahimik kaysa makasakit. So, totoo po ba na ganito ang normal? Na nagbabayad ka na, tutulong ka na, tatahimik ka pa, pero ikaw pa rin ang masama. Kung ganito ang pagtrato sa mga tao nagsusumikap at marunong makisama, tunay ngang nakakalungkot. Isang pagod pero umaasang tao. So grabe no, I'm sure it takes a lot of courage for her to send this letter. Napakadaming ano ba Tagalog ng courage, ng tapang, Ang daming tapang na inipon niya para maisulat niya tong letter na to at para mabuo niya ng pagkahaba-haba yung letter na ito. Kasi minsan kapag nagsusulat tayo, hindi naman talaga yan dahil nagrarant tayo eh. Hindi naman dahil talaga dahil nagagalit tayo, kundi inilalabas natin yung ating mga nararamdaman kung hindi sasabog tayo. Kundi baka mailabas natin ang hindi tama. So, mas maganda yung ginagawa niya na isinusulat niya. Kasi minsan ganyan ako. Minsan, ako yung tipong tao na instead na
maibulalas ko. Ano ba yung English niyan? Mai-say out loud ko yung mga nararamdaman ko. I write it down. Because as soon as I write it down, I release my emotions. I release the anger that's eating me, yung kumukonsume sa sa puso ko, and eventually I feel better. And itong kwento na to, hindi ito isang tamad. I'm sure hindi siya tamad kasi nga the way they clean the house, the way they help with the chores inside the house, which means na hindi sila tamad, hindi rin sila abusado kasi nga nagbabayad sila mismo ng renta. And at the same time, kung nagbabayad sila ng renta, tumutulong din sila dun sa business nung pamilya nila. Pero I'm sure everybody can relate na ito ang kwento ng taong nagtiis ng matagal. Kung napakinggan yung letter earlier, sinabi niya, ilang taon na ako nagtitiis. Hindi lang yan a month or 2, 1 year, ilang taon na siyang nagtitiis. And I have a few advices dun sa mga tao nakakaranas dito at especially dun sa letter sender natin. May hangganan ang pakikisama. Hindi masama ang makisama. Kasi nga, di ba, normally kapag naman talaga tayo yung nakikitira o kung tayo yung strangers or kumbaga kung tayo yung unang-unang especially kung tayo yung manugang, 'di ba? Kung tayo yung in-laws or kung tayo yung asawa ng anak nila. Tayo yung dapat makisama kasi nga hindi nila tayo kilala. Hindi nila alam kung paano tayo makisama. So, para nila tayo magustuhan, we follow their ways or kung ano yung mga ginagawa nila. Pero, mali kapag ikaw na yung nauubos. Kumbaga sa sobrang pakikisama mo, over na yung pakikisama mo, kumbaga kinakatulong mo na yung sarili mo. Or to the point na hindi ka na masyado nakakatulog sa sobrang pakikisama mo, ikaw na yung nagluluto, ikaw na yung naglilinis, nagtatapon ng basura, at lahat-lahat ginagawa mo na sa bahay. Then, kung kulang pa din, then parang may mali na, di ba? Next, renters. Sabi mo dun sa sulat mo, renters ka. Kung nagbabayad kayo ng bill para sa rent, may karapatan ang renters dito. Okay? Make your own research. I know na probably wala kayong pinirmahan na formal contract. But the fact that you are actually sending money each month to them, then you can always use that as an evidence to file for any rights against your landlord. Kasi parang landlord na sila eh. Sila yung naging landlord nyo. Kayo yung nagbibigay ng renta. So which means that you also have your own right. Because at higit sa lahat, hindi kayo palamunin. Kasi yung palamunin, di ba? Freeloader. Yung freeloader na tao na lahat ibinibigay sa inyo for free. Kung nagbabayad kayo ng renta, kung kayo ang gumagastos ng sarili nyong pagkain, then you have the right. Make sure you just have to do your own research. Kagaya nga, maganda, just so you know, maganda ang rights ng mga renters dito sa Canada. You don't have to rant. I know that you rant because you'd like to shell out or you'd like to open up your emotions. But then again, use that emotion to do something better or to do something right. Okay? Hindi kailangan na puro. Kasi minsan pag emosyon, ang lagi nating emosyon lagi ang inaano natin, pinapairal natin, hindi tayo nakakapag-isip ng tama.
clouded yung pag-iisip natin. So, once again, renters have rights here in Canada. Next is tahimik equals sa mali. Hindi porke tahimik ka, ikaw na yung mali. Hindi porke tahimik ka, ikaw na yung may kasalanan. As I mentioned earlier, siguro tumatahimik ka lang kasi ayaw mo ng gulo. Pero hindi ibig sabihin yan na ikaw yung may kasalanan ng mga bagay-bagay. So, just continue praying to God and ask for guidance or knowledge kung paano mo kakaharapin yung pagsubok na ito. Kasi minsan, especially kapag matanda yung ano natin, yung nakakaano natin, mga in-laws, mga matatanda na yan eh. I'm sure hindi sila palaging tama. Alam natin yan. Alam yung lahat yan. Ang lahat ng mga matatanda is hindi palaging tama. But come to think of it, when you try to reason out to those people who are elders, hindi nila tinatanggap yung pagkakamali nila. Kasi matanda na sila. Kala nila sa sarili nila, sila ang palaging tama. So, mahirap makipagtalo sa matanda. Meron nga 'di bang common joke sa Facebook ngayon na dapat nakahiwalay yung mga Facebook ng mga tatanda. Kasi nga may sarili silang pag-iisip or may sarili silang knowledge dun sa mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan ngayon o na hindi naiintindihan ng mga mas nakakabata pa sa atin. Tapos, at syempre, huwag kalimutan na dapat mag-usap ang mag-asawa. Hindi pwedeng sa sobrang ayaw ng gulo ng asawa mo, sa sobrang ayaw niyang makalaban yung sarili niyang pamilya, ay hindi na kayo gagawa ng paraan. Kasi kung ikaw yung nagdadala ng bigat sa puso mo, kung ikaw yung laging nagdadala ng sakit, at ikaw yung laging nagtitiis dahil sa pakikisama nga, at easy-easy lang siya, 'di ba? Ang hirap nun. So make sure you communicate. Kaya nga 'di ba? Kaya nga kayo mag-asawa. Tulungan kayo, hindi lang basta sa pera, hindi lang basta sa pag-aalaga, kundi dun sa lahat ng sakit na nararamdaman nyo. Hindi pwedeng 80-20, 80% yung sakit na nararamdaman mo, siya 20%. Kasi pamilya niya naman yun. Eventually, tatanggapin siya. Paano naman ikaw? The moment that you married each other, you shared each other problems. And lahat yan. Kabiyak nga ng puso, di ba? Kabiyak mo. And financial really matters. So, madaling magsabi na bumukod ka. Pero alam naman nating lahat na hindi ang biro ang magrenta ng sarili mong bahay dito sa Canada. Especially kung dala mo pa ang buong pamilya mo. Again, itong bahay na to is sa 2 tao lang. Pero kung dala mo, like may 2 anak kayo or kahit isa lang, then at hindi sapat yung sinusweldo ng asawa mo, then probably again mag-usap kayong dalawa kung ano ang mga pwedeng gawin, kung sino ang pwedeng mag-alaga sa bata. Kasi syempre hindi naman natin pwedeng iwanan yung mga bata mag-isa. Kung sabi mo nga na hindi naman tumutulong sa mga anak nyo, yung mga kamag-anak nyo para mabantayan sila at para makapagtrabaho kayong dalawa. Kung walang tulong na ginagawa na ganyan, din kailangan nyo talagang mag-usap. Kailangan nyo magsakripisyo. May mga kakilala ko dito, I'm sure madali itong sabihin, pero may kakilala ko dito na para maitawid nila yung ganyang paghihirap nila sa in-laws, ang ginagawa ng lalaki is nagtatrabaho sa umaga, yung babae naman ay nagtatrabaho sa gabi. Night shift, day shift, para may palitan lang, para may mag-look after lang dun sa bahay. Kasi
kung patuloy nating tinotolerate yung ganyang pag-uugali o ganyang environment para dun sa mga bata, then eventually makakaapekto rin yan sa kanila. Diba, hindi natin alam, naririnig pala nila yung mga away na nangyayari sa loob ng nakakaapekto na pala sa kanila, hindi nyo lang napapansin pero naaapektuhan na sila. And boundaries are not disrespect, which means na kapag sobra na hindi na kayo nirerespeto, na sa tingin nyo, lahat na itiniis nyo, lahat na ibinigay nyo, lahat na itinulong nyo at hindi pa rin sapat, then say it out loud. Hindi masamang sumagot pabalik ng maayos. Hindi nyo naman kailangan magsigawan eh. Hindi nyo naman kailangan magsigawan, hindi nyo kailangan magrambulan dyan para sit down, probably find an hour or two, makikinig sila. Have you tried that? Have you tried to talk to them? Have you tried to talk to your in-laws and ask them what's going on? Ano ba ang nangyayari? Hindi pa ba sapat? Hindi pa ba sapat yung tulong na ginagawa ko? Hindi pa ba sapat yung pakikisama na ginagawa ko? Ano pa ba ang kailangan nyo para magustuhan nyo ako? Kasi minsan, napapansin ko, kaya lang naman nila hindi ka nagugustuhan kasi due to insecurities. Kasi minsan kala nila hindi ka bagay sa anak nila or hindi ka bagay dun sa pamilya nila. Kaya kayo pinahihirapan ng ganyan. Pero eventually, if they eventually find your value, kung napansin nila na mas nakabuti ka or may naidulot ka maganda para sa anak nila, magugustuhan ka nila. Minsan kasi lang yan eh, jealousy. Kasi nga parang para sa isang magulang, kala nila inagaw mo sa kanila ang kanilang anak. Ganun yan. And next is, eto last na to, hindi lahat ng family ay safe space. Kahit kamag-anak pa yan, minsan toxic yan. 'Di ba? Hindi natin maipipilit o hindi natin I'm sure mahirap tanggapin na minsan yung mismong pamilya natin ay yun yung nagdadala ng kalungkutan para sa atin. 'Di ba? Yun yung nagdadala ng problema para sa atin, 'di ba? Kung sa tingin mo na puro problema na lang yung dala sa atin at wala ka ng kalaban-laban, wala ka ng magagawa dahil yan na yan eh. Yan na sila. Hindi mo na sila mababago. Matanda na sila. Mahirap nang ang, 'di ba? 'Di ba ang isang matandang puno, mahirap nang mahirap nang i-bend yan. Mahirap nang baguhin kung ano ang nakasanayan nilang mga ugali. Kung sa tingin, hindi ikaw ang magpapabago sa kanila. Huwag mong isipin na mababago mo sila kasi yan na sila. Okay? Yan na sila. Hindi mo sila mababago no matter what. So, ang gagawin mo na lang is mag-usap kayo mag-asawa, come into a conclusion, to a resolution, and then make it. Gawin nyo kung ano yung nararapat. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Paki-comment nga kung ano pa ang dapat nyong gawin sa mga ganitong sitwasyon o kung kayo mismo yung mga nakakaranas ng ganyang sitwasyon dito sa Canada or kahit sa labas ng bansa. I-comment nyo dyan below. I really appreciate your comment. Don't forget to like, share, and subscribe. At kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon, hindi ka nag-iisa. At kung ikaw naman yun ang huhusga,
baka oras mo na para makinig. Okay? Listening ears bago magsalita. Okay? So, lumalakad pa rin dyan yung email ko. Salamat sa mga nag-send ng sulat. At lumalakad dyan ang email ko. Feel free to send me an email, any inspiring stories or questions or heartbreaking stories like this too. I really appreciate that para alam ng mga tao yung mga pinagdadaanan ng bawat isang Pilipino dito sa Canada. Kasi hindi perfect ang buhay natin. Hindi porket nasa Canada ka at puro masasayang photos na nakikita nila, hindi ibig sabihin perfect. Okay? At laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. Thank you so much for watching. Until next time. Bye-bye.